dun ha. Tawang sa video yun. Magandang araw sa inyo mga ka-aryador. For today's vlog, narito nga pala tayo sa laot ng dagat. Nangingisda tayo. Nagkayayaan kami dalawa ni Reniel para mamingwit. Kaya lang dahil nga mahina ang aming huli, dalawa lang lapu-lapo. Ito na, pagpasyahan naming bumuraot na lang dito sa pinsan namin ang dalawang higanting banak para kami may maiulam. Punta nga pala kami sa isla o sa Baluti para kami ay magsaing at kumain kasi nakakagutom. Pagdating natin sa Baluti, nagsimula na kami magharap ng panggatong o nung kahoy. Ito, nagdikit na kami, nagsalang na rin kami ng kaldero, nagsalang na rin kami ng aming sinaing para kami makakain. Ito nga pala si Reniel. Ang lakas nga pala ng apoy na itong aming panggatong. Dabis pa rin talagang manirahan sa probinsya dahil sa probinsya pwede kang makaluto ng pagkain na halos wala kang binabayaran. Dahil nga gutom na nga kami ni Reniel, pinuntahan ko na isda sa bangka. Ito nga pala yung bangkang ginagamit namin at ito yung dalawang banak o yung dalawang malit na binigay sa amin, pinaburaot sa amin ng pinsan ko at hinihiwa ko yun, muntik na akong mahiwa. Nakakatakot kaya dapat magdahan-dahan. At ito nga pala isdang sariwang-sariwa, kauhuli lang ng mga pinsan ko. At ito nililinisan ko para maisalang na namin sa apoy para magkaroon kami ng ulam ni Reniel. Isang masarap na banak na inihaw, napakasarap. At iyan, nakita ko yung isda na maraming kinain at talaga namang mag-i-enjoy ka kapag ito inihaw mo dahil itong banak na hawak ko ay sobrang taba. Matatapos ko na nga palang linisin. Yan nga pala yung kapaligiran na pinuntahan namin. Yan yung Baluti Island. Yan naman yung pinanggalingan namin. Yan naman yung Pakatan. At yan, natapos ko na linisan itong dalawang malaking banak. Simula na ito para ito yung aming iihaw na. Dahil talagang magutom na rin. Yan nga pala yung pamingwit na ginamit ko para makahuli ng lapu-lapong maliit. Tigisa nga pala kaming lapu-lapong nahuli. Yan naman yung kay Reniel, yung real na Reniel na ginamit. Ayan nga pala yung lapu-lapo, pinakikita ko sa inyo. Dalawang lapu-lapong maliit yung huli namin sa pamingwit. Dalawa lang huli naming lapu-lapo pero ang mahalaga doon, masaya kami sa ginawa namin at nag-enjoy kami na hindi mo kailangang bayaran ng pera para lang maibigay yung kaligayahan na aming nararamdaman at naranasan sa aming pamimingwit at pangingisda. Ito nga pala, natapos ko na linisan itong istang banak na hiningi namin doon sa pinsan namin. At ito, dinala ko na dito sa pangpang. Para isa lang na at lutuin dahil talagang gutom na rin ako. Kumakalam na rin yung aking sikmura sa gutom. Ang masarap na ito, sariwang-sariwa talaga. Fresh from the sea. Ito nga pala yung ginawa naming apoy o yung dikit. At ito, may salang na rin kami sinaing para kami makakain. Daig pa namin na nakapagpiknik sa Boracay dahil ikaw mismo yung magluluto. Mararanasan mo talaga kung paano magsalang at magdikit ng apoy. Para yung tipong nasa survival area ka na ikaw lang ang gagalaw at ikaw lang ang hahanap ng makakain mo para lang ikaw ay maibsan ng gutom. Ang sarap ng ganitong klase ng karanasan yan. Hawak ko na nga yung dalawang isdang banak o yung malit. Isasalang ko na sa apoy. Ayan, isinalang ko na sa baga o itong dikit namin ni Reniel. Sarap talaga, natural. Bukod sa natural, wala pang bayad, free. Ito yung sinasabing tamang gamit ng kalikasan. Kahit sa ating katawan, talaga namang masasabi natin na talagang siya ay walang side effect o walang epekto na pwedeng mapulot tayo dahil inihaw, tapos sinaing, tapos may suka pa tayo ng natural na galing sa sasa. Yan pa yung isdang tira natin na pinamain natin sa ating pamingwit. May dalag at may isa pang banak na natira. Yan, bawas na ang kaunting laman nila. Yan nga pala yung ibang mga gamit na dala natin dito sa Baluti Island sa ating pamingwit. At talagang excited na ako at takam na matikman itong inihaw naming sariwang isda na galing sa aming pinsan na dalawang banak na talaga namang siguradong masarap ito kasi mataba. Habang hinihiwa ko, nililinisan ko, kitang-kita ko na tumutulo yung kanyang taba. Mga ilang minuto pa yung ating paghihintay at aahunin ko na itong aking inihaw na ito at itong sinaing. Medyo ininin pa natin yung sinaing kasi medyo nahilaw ng kunti. Ayan, talagang sumisimoy na yung bango at yung amoy nung pagkakaihaw na itong isdang banak na ito. Sarap kanin. Sarap talaga ng ganitong klaseng experience mga ka-aryador. Mapapasabi ka na lang ng sana all at pasama naman next time sa inyo. Sarap. At ito na ang pinakaiintay natin. Luto na ang inihaw. Talaga naman, napakasarap talaga. Ayan, kain na. Tara na. Ayan na, lumantak na nga si Brother Reniel. Paspas na. Sarap ng kain ito. With matching suka. Ayan nga pala, kumuha ako ng dahon ng balibago. At diyan ako napili kong kumain para ramdam na ramdam ko at lasap na lasap ko yung nasa area ko ng survival at nasa area ko na mga taong malalaya na wala kang ibang iniisip kundi kumain. Ayan na, lantak na. Oh, sarap.
At para ma-experience ko rin yung mga bagay na nasa paligid natin na biyaya ng Diyos na pwede natin gamitin na hindi mo na kailangang bilhin at pag-aksaya ng panahon para lang makamtan at makamit. Siyempre sa dahon ako kumain dahil unang-una ito naman ay nabubulok, bawas din kalat. Sarap mga karyador, natural ang pagkain. Hindi mo na kailangan ng malaking halaga para ma-experience ito. Dito lang ito sa Baluti Island, dito sa amin sa Real Quezon. Pwede nyo dayuhin, pwede nyo puntahan. Ito nga pala yung spot namin na talaga namang libre at walang bayad. Yun lang, bilang tulong sa kalikasan at bilang tulong na rin sa mga creation ng Diyos, kinakailangan wag tayong magkalat at ilagay natin yung basura, yung mga plastic, yung mga pinagkain natin ng tama sa lagayan. Kaya shoutout sa mga mahilig magtapon ng basura, maglagay ng mga basura sa mga hindi tamang lalagyan katulad ng pakatan, dagat at dito sa Baluti Island. Mahiya naman kayo sa balat ninyo. Daming basura, daming kalat. Habang may pagkakataon pa at may panahon pa, protektahan natin ang ating kalikasan. Magtulong-tulong tayo para hindi naman dagdag pabigat pa sa gobyerno. At ito, natapos na kaming kumain, iniipon ko na yung mga tinik. Dahil itong mga tinik, iiwan ko dito sa gilid ng puno dahil marami ditong pumupuntang mga aso at may dumadapo rin mga uwak. Kanina nga lang, habang kami kumakain, lumalapit na yung mga uwak kasi naamoy nila yung mga pinagkainan namin. At yung mga plastic na pinagamitan namin, iniuwi din namin sa amin, sa Real, para maitapon namin sa tamang lagyan, sa tamang basurahan. Talaga namang sarap ng kain namin ni Reniel, hindik-hindik, halos hindi na kami makatayo. Yan nga, iniipon ko na yung mga tinik. Kakaibang experience talaga itong naganap na ito. Grabe, super saya namin dalawa ni Reniel. Wala man kaming huli pangingisda. Pero sa pagkakataong ito, masasabi ko na hindi mo kailangan ng maraming pera para lang maranasan itong ganitong klase ng pangyayari sa buhay ko. At sa buhay namin ni Reniel, ang sarap talaga. Unti-unti ko nang iniimpis itong gamit namin kasi malapit ng gumabi, malapit ng dumilim. Nagpasya kaming umuwi na ni Reniel para kami makabalik na sa pinanggalingan namin. Kaya nagpicture-picture muna kami ni Reniel bago kami umalis. Umuwi sa aming mga pinanggalingan. At ito yung lapu-lapong huli namin. 2 maliit. Pero ang masarap na ito, karyador, hindi man kami nakahuli ng malalaki, pero naranasan namin na maging masaya at maging maligaya sa ginawa namin. Nagtanggal nga kami ng kati. Shoutout nga pala sa inyo mga master. Alam ko at alam ninyo kung gaano kasaya at gaano kaligaya yung ganitong klaseng pangyayari na ginagawa natin sa araw-araw ng ating buhay. Maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala kay Dennis Melo. Shoutout din sa iyo Don TV Vlog ng Dinahican. Shoutout din sa iyo Coral Dynasty ng Real Quezon. Shoutout din sa iyo Idol Fish Ponyero ng Real Quezon.